Tapos si green sa green. So, color coding lang sila dito. So, dito po tayo sa baba mag-focus. So, unahin natin itong blue. Sky blue na ito mga idol. So, itong sky blue, positive ng pulsar. At itong green ay pulsar din po yan. Meron po yung nakaseries na wire papunta po sa headlight. Siguraduhin nyo na pinutol nyo po yung kulay yellow po dyan na papunta po dito. Okay. Para yung connection niya mula dito sa regulator, itong kulay yellow, dire-diretso lang siya sa state. Alright, TMX Honda. Tapos, naging Hauju yung makina. Ito sa TMX, mga idol 155. Tapos, Hauju yung makina. Anong ginawa natin para nagkaigi po? Kasi yung sa TMX, mahaba po yung bore. Yung ginawa natin, yung connecting rod ng TMX ay sinalpak natin dito, no? Pinalitan natin yung connecting rod ng Hauju. Ayan, so nagkaigi po yan sa yung kanilang connecting at saka yung bore. Ayan. Okay, so dito na po tayo sa ating regulator na ito at saka sa stator kung paano natin may connect. So na-connect na natin yung CDI. Alam naman natin siguro kung ano yung wiring connection ng CDI. Okay, so dito po muna tayo mag-focus sa regulator. Alright, so umpisa na natin to. Ayan, so pagpatuloy na po natin. Pasensya na po kayo mga idol, no, sa kamay natin kasi customer tayo eh. So focus na lang tayo dito sa wiring, no, at sa color coding. So ito po yung wire na sa TMX, no, 155. Yung meron dyan yung neutral, yung green na may blue, ay na may blue na may red. Ayan, so neutral yan. Okay, papunta sa neutral yan. So hindi yan kasali sa wiring natin. Itong apat lang. Yung blue na may guhit na yellow, ito po yung pulsar. Ayan. Okay. Tapos, ito pong kulay pink. Ayan. Ito po ay papunta po sa regulator. Ayan, itong dalawa, pati yung yellow. Yung ating charging. Okay. So, ipapantay natin to kasi ito po yung dating connection ng sa Teams 155. Ngayon, i-convert nga natin siya dito sa pang Hauju. Okay. So, ipapantay na lang natin yung mga kulay. Tapos ito po yung sa taas naman, dito po yung sa ating regulator. Dito naman tayo mag-aayos mamaya, okay? So, dito naman sa ating regulator, wala namang problema yan kasi color code lang naman yan. Si red, ilalagay natin sa red. Ayan. Si pink sa pink. Si yellow, ilalagay natin sa yellow. Itong dalawa nga pala, yung pink at saka yung yellow, kahit magkabaliktaran yan dito, okay lang. Okay? Tapos si red sa red. Tapos si green sa green. So, color coding lang sila dito. So, dito po tayo sa baba mag-focus. Okay? So, unahin natin itong blue. Sky blue na ito mga idol. So, itong sky blue, positive ng pulsar. At itong green ay pulsar din po yan. Negative, positive. Okay? So, dito po sa ating, hanapin natin yung positive ng pulsar, which is yung blue na may yellow. Ito po yung positive ng pulsar. Okay? Inulit ko, pasensya na po kayo sa kamay natin madumi. Kasi may inayos din po akong customer kanina, mga idol, na nagpakabit ng kadena. Okay? Yun. So, sinasamantala ko lang yung oras kasi wala dito yung mga makukulit na bata. Ayan, alright. Kaya diretso na tayo. Okay? So, dito po tayo sa stator ng Hauju, mga idol. Yung kulay blue doon na parang sky blue. Ayan. Dito yan sa positive ng pulsar. Kabit natin yan dyan. So, sa pag kukonect ng wire, may mga diskarte na tayo dyan mga idol, no? Kung paano yung tama. At kung paano yung inyong nakasanayang pag-connect ng wire. Pero may mga proper naman talagang pag-connect. So, depende sa inyo kung paano kayo mag-connect. Ayan. So, nakabitan po natin yung blue na may yellow which is positive ng pulsar. Itong green naman, ito yung magsisilbing negative, no? Ng pulsar. Papunta yan sa negative ng ating chassis. Oh, sa kulay green dito po sa wire na ito, no? Ayan. Yun. Okay.
Tape lang natin. So, yung kinabit natin ngayon, yung positive at saka negative ng pulser. Okay, so okay na po yung ating positive at negative ng pulser. Ngayon naman, papapansin natin dito, may tatlo pong wire. Okay? Ano nga ba yung gagamitin natin dyan sa tatlo? Gagawin natin dyan mga idol, dito sa kulay yellow, kabit natin dito sa isang yellow ng ating stator. Yan, inulit ko mga idol, pasensya na kayo sa kamay ko ha. Kasi solo tayo ngayon sa shop eh. Wala tayong kasama ngayon dito, linggo kasi. Yun. Kaya solo-solo tayo. May nagpa-adjust ng kadena. Kaya madumi yung kamay natin. Okay. Okay. So, ikabit na po natin yung isang wire, yung yellow. So, next naman ay kakabit natin yung kulay pink. Dito natin ikakabit sa isang kulay yellow. So ngayon mapapansin nyo na ikabit na po natin yung pink sa isang kulay yellow ng ating wire ating regulator. So tatlo po yung yellow dyan. Yung isang yellow hindi natin gagamitin. No? Okay. At yung green at saka yung light blue na nakakabit na po sa ating negative positive ng pulser. At itong dalawang yellow, ito yung magsilbing charging. Ito putulin na natin. Hindi na siya kasali sa ating conversion. Okay, ginagawa natin dyan, tinitip lang natin, baka mag-leak. Mag-leak talaga, no? Yan. So, ayusin na natin ang tape. Yan, so inuulit ko, ito pong green na may guhit na red, yan po yung ating neutral. So, wala siyang neutral indicator kasi nandito po siya mga idol. Dito po siya. Ayan. Neutral, neutral, neutral. Dito natin siya ikakabit, no? Sa next video na natin siya gagawin. Okay? Ang gagawin ko dyan, itong neutral, ikakabit ko lang siya dito. Ayan. Kasi naka-focus po tayo ngayon sa regulator. Yan, isa-isa lang para makuha talaga natin, no, yung wiring connection. Kasi sa pag-wiring mga idol dapat talaga mag-ingat tayo, baka makasunog tayo ng ating sariling motor o baka masunog natin yung wiring ng customer. Patay tayo dyan. So inuulit ko, itong naka-osli, ito po yung ating neutral at dito natin siya ikakabit sa neutral indicator ng sa original na wiring ng Hauju. Okay, pero sa ngayon, hindi natin muna yan i-install. No, ikakabit na lang natin yan sa susunod na video. Okay, so nakaganyan lang yan. Yan. Pasok natin. Tapos, itulak itong mga lock. Yun. Okay na. Then, inulit ko dito po sa regulator na ito, ayan o. So, color code lang naman sila mga idol, no? Si yellow sa yellow, si pink dito sa pink. Tapos, si green sa green, tapos si red sa red. So, i-connect ko muna. Wala kasing socket mga idol Ayan o. Ayan. So, inuulit ko nga pala mga idol, itong kulay yellow at saka itong pink na dinugtong natin dito. Ayan, make sure lang na yung kulay yellow kasi sa TMX ay meron po yung naka-series na wire papunta po sa headlight. Siguraduhin nyo na pinutol nyo po yung kulay yellow po dyan na papunta po dito. Okay. Para yung connection niya mula dito sa regulator, itong kulay yellow, dire-diretso lang siya sa stator. Walang ibang wire na nakakabit dito sa dalawang to, no? Mula sa stator,
walang wire na ikakabit tayo dito sa dalawang wire na ito. Okay? So inuulit ko sa TMX, itong kulay yellow, mayroon po itong dito sa part na ito, mayroon pong wire na papunta doon sa front, which is pinutol ko na po yan. Okay mga idol? Tapos mula dito, diretso lang yan dito. Okay mga idol? From stator, diretso lang yan dito sa regulator. Okay? So ikabit ko na. So ayun mga idol, at naidugtong na po natin, no. Inuulit ko, wala po kasi itong sakit kasi nung napunta to sa atin, nila sa atin, ay wala na talagang mga sakit, no mga idol. Convert na rin po kasi. Okay. Tapos ngayon, nagkumuha na naman tayo ng panibagong conversion. Okay. So ito pong kulay red na ito yung papunta sa battery. Tapos yung green dito, yung ground naman ng battery. Okay. So ngayon, check na natin to kung dito maglalabas na ng positive galing dito sa regulator. Okay, so i-kickstart natin at i-test light natin to, kulay red. So gamit yung ating test light, babody ground natin yung isa. Tapos yung isa, i-test natin dito sa red. Yun, kita nyo ba? Yun, lumiwanag oh. Try ko po. Yun, lumiwanag mga idol. So okay na po yung ginawa natin dito. Okay, so yung ating CDI inuulit ko mga idol ay may conversion na naman tayo dito kung paano gawin. Pares lang naman sila. No, marami video na tayong ginawa diyan. No, yung wire lang na galing stator diyan, yung pulser. No, yung positive ng pulser lang yung meron diyan. Yan, so pasensya na, medyo maaraw mga idol. Alright, so papanda rin natin. Okay, so nakita nyo man mga idol, no, na naglalabas na po ng kuryente yung ginawa nating conversion dito. Okay, so ngayon battery operated na po yung ating TMX na ito kasi kinonvert na nga natin siya sa Nipan na 110 na CDI. Okay, kasi yung stock niya dito na CDI may problema na yung kanyang AC, tapos hindi na naman AC yung ating audio. Wala po siyang primary, kaya kailangan talaga magpalit natin ng CDI na battery operated. Alright, so ganito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Sana may nakuha yung tips at kalaman ko paano natin may install yung regulator, tapos yung 3 wire na charging ng ating audio. Pero mas maganda talaga mga idol kung mayroon kayong audio nga regulator, o yung kaya yung pang Rusi Gamma na regulator, kasi tatlo po yung yellow nun mga idol. Alright, so may in-order na po tayong regulator na ganon, at gagawa rin natin ng tutorial ko paano yan i-install dito, pero parang color code lang naman mga idol, kaya walang ganong issue doon mga idol. Alright, so kung may katanungan kayo mga idol sa pag-wiring na ginawa natin, ay mag-comment lang po yan sa ating comment section at sasagutin po natin yan. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out na mga katropa. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat!